Okay, so bago tayo magpasimula, tayo muna yung manalangin sa Diyos, sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos na nasa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hingin na pagpalain mo iyong mga salita, magpagaling ka, magpalaya ka, maghimala ka. Hingin namin ang salita mo na magdala ng karunungan sa amin, magdala ng pagbubukas ng aming mga pandinig, yung aming mga puso, upang mapakinggan ang iyong mga salita. Tinikulod na pagpalain mo yung salita mo sa aming mga puso. Salamat po. Salamat sa panahon na bigay mo sa amin, sa oras na bigay mo sa amin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, dito sa Joshua chapter 14, verse 6 hanggang verse 14. Joshua chapter 14, verse 6 hanggang verse 14. Sunod-sunod na verse po. Sabi diyan, lumapit noon kay Joshua sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Huda. Isa sa kanila si Caleb, na anak ni Jepon, na mula sa angkan ng Sineo. So, si Caleb po ay hindi po galing sa angkan ng Israel, kundi sa angkan ng mga Sineo. Sa angkan ng mga ano yata ito, yung mga Chinese. Hindi po siya Israelita. Kaya, sinabi nito kay Joshua, at mo, sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo na sa Kadesh Barnea. Sabi diyan sa 7, 40 taon pa lamang ako noon. Sinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim na manmanan ang lupain ito. So, si Joshua at si Caleb, kasama ito sa 12 na sinugo doon magmanman sa Kanaan para tingnan yung lupain kung ito nga ito isagana sa lahat ng bagay. Kaya sila yung kasama doon sa pagmanman doon sa Kanaan at saka yung 10. Bali 12 sila lahat na sinugo para magmanman doon. Sabi diyan, upang lihim na magmanman sa lupain ito, at inulat ko sa kanya ang buong katotohanan, kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang mga kasama natin. Kasi noong panahon majority, 10 yung nag-report, 2 lang sila, kaya parang pinaniwalaan ng buong bayan yung 10. Kasi mas marami, majority, kaya doon naniwala yung bayan, ang Israel sa 10 na yun. Kaya itong si Joshua at si Caleb ay halos ayaw paniwalaan ng mga Israel. Kasi dala ng pag-ulat ng 10 ay nakakatakot. Mga higanti daw nandoon at wala daw silang magawa kapag sila pumunta doon. Kaya itong si Caleb ay talagang may espiritu ng katapangan. Buong katapatan kung paring sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya walang takot, walang pag-alinlangan na pag-report ng buong katapangan sa Panginoon. Yung utos sa kanila ni Moises ay sinabi nila ng buong katapatan. Amen. Buong katapatan doon siyang sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan ang pagsunod kay Yahweh. Kaya yung lupain na yun ay binigay lamang sa mga tapat, sa mga totoong sumusunod sa Panginoon. Yan kasi pangako ng Diyos yan. Amen. At saka doon naman sa mga hindi tapat, hindi nila nakamit yung pangako ng Diyos. Doon sa mga tapat, doon sila lamang po ang nakatanggap ng mga ipinangako ng Panginoon. Amen. Yung mga buong tapat na sumunod sa Panginoon. Maging bahagi ko ang aking mga anak, ang lupain matapakan ng aking mga paa. Na naging bahagi yun ni Caleb at ng kanyang mga anak yung lupang natapakan ng kanyang mga paa. Kasi buong puso siyang sumunod sa Panginoon. Buong katapatan siyang sumunod sa Panginoon. Ano pat 5 taon na ang lumipas buhat ng sabihin nito ni Yahweh kay Moises, Noy, naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ang buhay ko hanggang ngayon. Kasi yung pag-iingat ay bonus na lang po yan. Ang susi po talaga yung katapatan.
yung buong pusong pagsunod sa Panginoon. Iningatan ng Panginoon buhay ni Caleb. At hanggang ngayon. Ano pat, 5 taon na ako ngayon. Ibig sabihin, 40 years pa lang siya na nakasama ni Josue na nagmanman sa Kanaan at ngayon ay 85 years na siya. Bali 25 years bago niya makamtan yung pangako sa kanya ng Panginoon. Tagal din. Amen? Sabi niya, 85 taon na ako ngayon. Ibig sabihin, 25 years na yung kanyang, yung pangako na bago niya makamtan, yung makuha yung lupain na yon. Nandun yung pag-iingat sa kanya ng Panginoon. Ngunit hindi pa rin ako nagbabago. Ang lakas ko at mula ngayon ay hindi pa rin nagbabago yung kanyang lakas. Bonus pa rin yung lakas na yun. Mula na ako'y isugo ni Moises upang saya sa atin ang lupain ito. Kaya yung lakas na yon at yung buhay na mahaba na bigay sa kanya ay talagang bonus lang po yun ng Panginoon doon sa katapatan niya sa Panginoon. Amen. Kaya ibigay mo sa akin ang kaburulang ito na ipinako sa akin ni Yahweh. Narinig mo ang mga, sabi doon, narinig mo ang mga higante, yung mga nakatira doon at matibay ang mga pader at naglalaki ang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, palayasin ko sila sa lupain yun. Nandun talaga yung katapangan. Yung iba natakot sa higante. Pero si Caleb hindi po siya natakot. Naging matapang siya. Kasi nandun yung tulong ng Panginoon. Kapag kasama natin ang Diyos, hindi tayo dapat matakot. Kasi ang Diyos ang tumutulong sa atin para makapanagumpay sa mga pagsubok. Yan ang spirit ni Caleb. Dapat ang spirit natin katulad ni Caleb. Matapang, matatag, matibay, buong pusong sumunod sa Panginoon. Amen. Ngunit sa tulong ni Yahweh, palayasin ko sila sa lupain yun, gaya ng ipinangako niya. Kasi pangako ng Diyos na kung sino man yung maging tapat sa Kanya, yun lang yung makapasok sa Kanaan. Yun lang yung magkamit ng ipinangako ng Diyos na ibibigay ng Kanaan. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya yung pangako na yun, hindi po yan sinisira ng Panginoon. Yan po ay tutuparin ng Panginoon yung pangako na yun. At si Lord, pag nangako, talagang totoo ang kanyang puso. Totoo yung pangako na talagang gagawin niya yung kanyang ipinangako sa kanyang bayan. Amen po ba? Amen. Kaya, kung tayo tapat, mas tapat po ang Diyos sa atin. Amen. Basta yung ating dapat na espiritu ay nandun yung ating katapatan sa ating Panginoon. Kasi yung buhay nila, pares din yung buhay natin ngayon. Sila may pagsubok, tayo may pagsubok din. Amen. So parehas lang, tao sila, tao din tayo. Sila sumusunod sa Panginoon, tayo sumusunod din sa Panginoon. At pag sinabing buong pusong katapatan sumunod sa Panginoon, lahat ng aspeto ng buhay paglilingkod, talagang nagampanan nilang sundin. Amen po ba? Amen. Kasi pangako ng Diyos yung lupain na yun. Si Lord may mga pangako din sa atin. Maging sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, ay may pangako ang Panginoon sa mga taong tapat sa Kanya, sa mga taong sumusunod sa Kanya. So, sa 13, binasa nga ni Josue si Caleb, na anak ni Jepun, at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nanatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb, na anak ni Jepun, isang Sineo, sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Amen. Amen po ba? Sapagkat buong katapatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pero dapat ganito rin tayo. Buong katapatan din tayo sumunod sa Panginoon. Sundin natin ang ating Panginoon ng buong katapatan. Lahat ng utos ng Panginoon dapat susundin natin. Amen. Mayroong mga taong buong pusong katapatan sumunod sa Lord. Mayroon namang taong hindi nakasunod sa Lord, sa kanyang kautusan. Amen. Saan tayo sa dalawa? Yung sumusunod ng buong katapatan o yung hindi sumusunod? Sa pagsunod kasi, maraming mga benepisyo. Makamit mo yung pangako ng Diyos, makamit mo yung lakas ng Panginoon, makamit mo yung mahabang buhay. Yan po yung mga resulta ng benepisyo. Marami pong benepisyo yung buong katapatan ng pagsunod sa Panginoon.
Parang tayo din. Amen. Kaya dapat lahat ng bahagi natin buhay ay sumusunod sa Panginoon. Amen. Dapat nasusunod talaga natin ang kalooban ng Panginoon. Lahat ng bahagi ng buhay natin dapat sumusunod sa Panginoon. Dapat pinapractice natin yung pagsunod sa Panginoon. Pinapractice dapat natin yung ating faith, yung ating panampalataya, dapat pinapractice natin. Kasi, ano ba, yung level ng yung panampalataya, ganun lang. Dapat na itataas natin yung ating panampalataya. Basa ng Bible, panalangin, so lumalakas ka doon. Pagbabasa mo ng Bible at saka yung prayer ay nagpapalakas. Yung ating pagsunod sa mga utos ng Panginoon nagpapalakas sa atin. Amen. Ito yung nagtuturo sa atin kung paano natin gawin ng buong katapatan yung mga salita ng Panginoon. Nagpapalakas ito sa atin. Amen. Alam niyo ba sa Biblia kapag puspos ka ng Espiritu Santo, nandun yung pananampalataya mo sa Panginoon, buong yun doon yung katapatan mo sa Panginoon na parang naging perfect ang buhay mo. Amen. Yun po yung binabanggit ng Biblia na mga sabi na mga taong puspos ng Espiritu Santo, mga taong may malaking pananampalataya sa Diyos, mga taong tapat sa Diyos. Yun po yung hinahanap ng Panginoon. Hindi lang sa paglilingkod, bagay sa finances. Dapat tayo tapat sa ating Panginoon. Kasi minsan, nasusukat yan doon sa maliit lang na bagay. Amen. Nasusukat sa maliit na bagay. Kasi maraming mga tao na may malaking bagay pero hindi rin tapat. Amen. Kaya tayo ipapraktis natin kahit maliit na bagay maging tapat sa ating Panginoon. Papraktis natin yan. Kasi tayo din naman magbibinipisyo. Sabi nga sa 1 Corinto 9 verse 6, kapag nagtanim tayo ng kakaunti lang din aanihin natin. Pag nagtanim tayo ng marami ang aanihin natin. Doon tayo sa marami, ipapraktis natin. Kasi tayo din naman magbinipisyo. Bawat individual magbibinipisyo. Dapat yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos ay 100%. Kasi salita po ng Diyos yun eh. At kapag tayo sumusunod doon, ang Diyos ay tapat at tayo pagpapalain. Dapat na-upgrade yung ating pananampalataya. Ibig sabihin, dapat naging kwalidad yung ating pananampalataya. Amen. Naging quality yung ating pananampalataya. Dapat umalis tayo sa maliit na pananampalataya, tapos lumalaki yung ating pananampalataya. Yung ating pagsunod dapat naging perfecto sa harapan ng Panginoon. Amen. Nasa pagsisikap po natin yan, mga kapatid. Kapag ating napapractice po yan, tayo po ang magbebenepisyo diyan. Kasi lagi natin ang gagawin natin lagi, yung motibo natin si Lord. Huwag sa tao. Dapat umi-improve yung ating pananampalataya. Umi-improve. Naging quality. Naging kalidad dapat yung ating pananampalataya. Amen. Huwag tayong papayag na hanggang doon lang sa level na yun. Dapat maitaas natin yung ating pananampalataya. Kasi kapag sumunod tayo sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, tayo din naman ang magbibinipisyo ng ating pagsunod. Hindi ibang tao. Amen. Alam niyo ba, ako tumatayo ako, andun din yung pagsisikap ko. Yung itinuturo ko, ginagawa ko. Amen. Dapat nandun yung, sabi nga, kapag magmamahal tayo sa Diyos, dapat may ebidensya. Paano ba natin may papakita na mahal natin si Lord? Sabi nga sa Marcos 12, verse 29, 30, 31, mahalin mo si Lord, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas, puro buo. Walang 1/4, walang kalahati. Paano ba natin patunayan na iniibig natin ang Lord? Sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Hindi lang sa bibig, kundi sa puso. Para patunayan natin, iniibig natin ang Diyos, sundin natin yung kanyang mga salita. Sundin natin yung kanyang mga utos. Amen. Kung ano yung kaya natin, gawin natin. Kailangan ma-improve yung ating pananampalataya.
Amen. Huwag tayong matakot. Kasi sila nga hindi natakot. Tayo rin hindi dapat matakot. Amen. Ang kailangan ng puso natin ay laging handang magalak sa ating ginagawa. Kasi tinatanggap ng Diyos ang may kagalakan, ang may pag-ibig sa Kanya. Amen. Dapat prayer natin sa bawat ginagawa natin, may kagalakan. Sa ating paglilingkod, sa ating pagbibigay, dapat may kagalakan sa ating mga puso. Dapat naramdaman natin ang kasiyahan sa ating mga puso. Amen po ba? Amen. Dapat nagagalak tayo sa lahat ng ating ginagawa. Tulad ni Caleb na 40 years pa lang siya na nagmanman sa Kanaan. Hanggang ngayon, 85 years na siya. Malakas pa rin siya. Kaya pa rin magtrabaho kahit anong klase ng trabaho. Kaya pa niyang lupigin yung mga higanti. Amen? Kaya pinalayas niya yun. Siya ang tumira doon sa Hebron. Mga higanti na katira doon. Amen? Kasi nandun yung power ng Lord. Nandun yung lakas ng Panginoon na binigay sa kanya. Sa kanyang puso. Nandun yung paging matapang niya. Kaya nakuha niya yung pangako ng Diyos. Dahil hindi siya nag-alinlangan sa Panginoon. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Kaya minsan yung mga tao, hindi nila pinanghawakan yung pangako ng Diyos. Umiiral yung takot. Hindi nila pinanghawakan yung mga salita ng Diyos. Nandun yung pag-alinlangan. Imbis na panghawakan yung mga pangako ng Diyos. Kaya tayo, pag nakadama tayo ng paghihina, balikan natin yung mga pangako ng Panginoon. Para lumakas tayo. Prayer. Basa ng Bible. Yan, isa yan sa mga bahagi na para mapalakas natin yung ating pananampalataya. Amen. Kasi pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo malalaman yung kalooban ng Diyos. Amen. Malalaman mo lang ang kalooban ng Diyos pag nagbabasa ka ng Bible. Kaya tayo, may mga pinanghawakan tayo na salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Tulad ng Lucas 18, verse 1. Sinalaysay ni Jesus ay isang talinhaga na huwag tayong mawala ng pag-asa sa ating mga prayer. Amen. Yung prayer mahalaga yan, nagbubukas ng maraming provision sa atin. Yung pakipag-usap natin sa Panginoon. Ito yung nagbubukas para tugunin ng Lord yung ating mga panalangin. Kaya lagi daw tayong manalangin lagi. Makipag-usap sa Diyos. Amen. Mas madali mong maituro yung panalangin kung ikaw'y mapanalanginin. Amen. Mas madali mong ituro yan kung ikaw'y laging nagpipray sa Panginoon. Amen. Saka yung Hebreo chapter 11, pag binabasa mo about character ng mga mananampalataya, ang pananampalataya, katiyakan na mangyari ang ating mga inaasahan, nagbibigay din ito ng lakas sa akin, nagbibigay ito ng inspirasyon sa akin. Yung aking pananampalataya dapat mapatatag ko, mapalakas ko, amen. Mapatibay ko, sa pamagitan laging puno dapat yung isip natin ng salita ng Diyos. Yung puso natin dapat puno ng salita ng Diyos. Dapat, amen po ba? Kaya dapat punuin lagi natin yung isip natin ng salita ng Diyos. Dapat yung puso natin lagi puno ng salita ng Diyos para lumakas tayo. Laging manalangin, laging magbasa ng Biblia. Kahit madami kang problema, isipin mo pa rin si Lord. Huwag mong alisin si Lord sa puso mo. Lagi siyang laman dapat ng ating mga isip. Amen. At lagi natin dideklara yung mga pangako ng Diyos. Amen. At yung mga salita ng Diyos sa ating dinideklara lagi, yan ang magpapalakas sa atin. Amen. Tulad ni Caleb, yung kanyang pagsunod sa Panginoon, buong katapatan, siyang sumunod sa Diyos ng Israel. Diyos din natin yun. Amen po ba? Kasi ang Diyos din yun ang gumawa ng langit, gumawa ng lupa, gumawa ng dagat, gumawa ng lahat ng bagay. Naglikha ng isda, ng hayop, ng mga puno. Siya pa rin ang Diyos natin ngayon. Amen po ba? Kaya dapat ang paniwala natin sa salita ng Diyos 100%. Kasi pag gano'n ang ating paniwala, patatagin tayo ng ating Panginoon. Amen. Titibay tayo. Lalakas tayo. At wala dapat tayong
pagkatakot. Wala tayo dapat pag-alinlangan. Amen po ba? Kasi pag lagi mong iniisip ang Panginoon, lumalakas ka. Tumatatag ka, tumitibay ka. Hindi ka nagkaroon ng takot. Tingnan mo kahit mga giants, ang lalaki ng mga giants na yun. Lalaki ng mga muscle. Pero hindi sila natakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Pangako ng Panginoon, pagtatagumpahin niya ako. Amen. Sa tulong ni Yahweh, ako'y magtatagumpay. Sa tulong ng Diyos, tayo magtatagumpay. Amen. Ganun yung kanilang determinasyon, ganun yung kanilang paniniwala. Amen. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Tutulungan ako ng Panginoon. Pangunahan ako ng aking Diyos sa pakipaglaban. Tayo ngayon, wala man mga giants sa atin, pero may mga problem na malalaki na kailangan natin ma-overcome. Amen. Kaya mahalaga yan. Nandun yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Nandun yung ating pananampalataya sa Panginoon. At buong puso tayong sumunod sa Panginoon. Amen. Kahit mahirap, sikapin pa rin natin makasunod. Amen. Kaya si Caleb, kakaiba spirit ni Caleb. Dapat spirit ni Caleb mag-spirit natin. Amen. Kahit na yung 10 natakot, nag-ulat sa mga tao, nakakatakot doon, malalaki yan doon. Tapos malalaki ang kanilang mga lunsod, matitibay ang kanilang mga lunsod. Hindi natin sila kaya. So nagdala ito ng takot sa buong bayan. Kaya nag-rebuilde ang mga tao sa Panginoon. Dinala pala tayo dito ng para patayin ng ating mga kalaban, sabi nila. Yan ang nasa isip ng mga duwag. Kung si Caleb, kakaiba. Sabi ni Caleb, akyatin na natin sila, lulupigin na natin sila. Kayang-kaya natin sila kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Yan yung kanyang spirit. Kasi siguro punong-puno ng salita ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang isip. Amen. Lagi niya siguro binubulay ang salita ng Diyos. Nandun naman yan sa Hosea chapter 1 verse 8, diba? Huwag mong kalitang basahin ang aklat ng kautusan, bulay-bulayan mo araw gabi, para matupad mo lahat sa kasulat doon. Sa ganun, giginhawak at magtatagumpay. Amen po ba? Ay, pag lagi mong binubulay yan, lagi mong binubulay araw at gabi, lagi mo maalala ang Panginoon. Lagi kang mabubusog ng salita ng Diyos. Lagi mapupuno ang isip mo, ang puso mo ng salita ng Diyos. At saka yun yung inspirasyon natin, yung mga pangako ng Panginoon. Amen po ba? Inspirasyon natin yun. Yun yung nagpapalakas sa atin. Nagpapatibay sa ating pananampalataya. Pag minsan-minsan ka lang magbasa ng Biblia, minsan-minsan mo lang din maalala si Lord. Amen. Kaya dapat yung ating isip, yung ating puso, laging puno ng salita ng Diyos. Kahit gaano mo kabisi, lagi mong bulayin si Lord, lagi mong bulayin ang salita ng Diyos. Lagi mong alalahanin ang Panginoon, yung mga pangako na Lord. Saan ka man magpunta, sa trabaho man, saan ka man makarating, dapat yung salita ng Diyos, hindi mo binibitiwan sa isip at puso mo. Amen. Kaya si Caleb ay tinulungan ng Panginoon. Napasa kanya yung lupain na tapakan ng kanyang paa. At binigyan din siya ng mahabang buhay. Binigyan siya ng Lord ng lakas. Pero mo, 85 years na siya. Kaya pa niyang lumaban. Malakas pa siya. Kaya pa niyang gawin yung mga dapat gawin. Kaya pa niyang palayasin yung mga higanti. Kasi kasama niya si Lord. Amen? Inulit ko, wala man tayong mga literal na higanti ngayon. Pero tayo may mga giants din tayo na kinaharap. Problema, sakit. Marami tayong mga kinaharap na problema. Yung anak ka namin, dinala kagabi sa ospital. Pagdating naman doon, nawala yung sakit. Umuwi. Nakakatakot kasi hirap huminga. Nahirapang huminga. Noong nakaraan, yung aming baby, ganun din. May mga pagsubok talaga na pinagdadaanan. Pero paano ba natin i-handle ang pagsubok? Huwag tayong matakot sa pagsubok. Kung talagang oras na talaga yan, wala tayong magawa. Pero habang may pagkataon, extend ng buhay, Lord. Extend ng buhay, Lord. Palakasin mo kami, Panginoon. Patibayin mo aming panampalataya. Nanay Elsa nga, busy lagi. Nag-asikaso ng mga bata doon, nag-asikaso dito.
Amen. Laging pagod. Ako nga, dala-dala ko pa rin ang kapaguran. Kung nag-aaral pa rin ako ng salita ng Diyos, nagpipray pa rin ako. Nagbubulay pa rin ako ng salita ng Diyos. Amen. Para kayo'y palakasin din. Tulad ni Caleb, ni Josue. Sila lang dalawa nakapasok sa Kanaan. Yung 10, yung 10 lipi, napahamak. Kasi yung impluensya ng ninuno nila na ilipat sa mga pamilya, yung negatibo. Kaya tayo dapat maging positibo tayo sa ating pamilya. Palakasin natin sila. Tulungan natin sila na makapanagumpay. Tulungan natin sila na maging malakas. Lagi tayong mag-pray. Yung ating pagtitiwala sa Panginoon ay dapat lalong tumibay. Dapat ma-upgrade lagi yung ating pananampalataya. O ma-improve lagi yung ating pananampalataya. O maging quality dapat yung ating pananampalataya. O maging kalidad dapat yung ating pananampalataya. Maging sa ating pinansyal. Dapat umimprove talaga. Amen. Depende na rin po sa atin yan. Kung paano tayo magtanim, paano tayo magbigay. Ibig sabihin ng pagtatanim, pagbibigay po yan. Amen. Nakadepende po yan sa atin. Kung paano natin ipapractice, kung paano tayo umalis doon sa maliit na pananampalataya, patungo sa malaking pananampalataya, sa maliit na pinansyal, patungo sa malaking pinansyal. Amen po ba? Kasi pangako naman po ng Panginoon yan. Ang upload po ay nagtumutukoy po ito sa mga bagay na kailangan i-improve o nagtutukoy doon sa mga bagay patungkol sa tao na kailangan umimprove ang tao. Amen. Alam niyo ba na hindi lang naman si Caleb yung naging tapat sa Diyos. Marami naman naging tapat sa Diyos. Pero pag binasa mo yung mga hari, sila. Marami mga hari na hindi naging tapat sa Lord. Kung nabigo sila lahat, yung mga hindi tapat. Pero yung mga tapat, nagtagumpay sila. Kasi naging tapat sila sa Diyos, kaya nagtagumpay sila. Yung katagumpayan kasi, minsan hindi mo napapansin. Habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon ng buong katapatan, buong puso, napapansin mo, nakapanagumpay ka na. Amen. Ang paghahari ni Hezekiah sa Huda, si Haring Hezekias. Sa pangalawang hari, chapter 2, verse 18 hanggang 3, verse 3 hanggang verse 8, sumunod din siya ng buong puso sa Panginoon. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh, sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Si David kasi perfect din yung pagsunod sa Panginoon. Kaya naging halimbawa yun ni Hezekias, si David. Kaya maganda may sinusundan tayo. Amen. Sundan natin si David, sundan natin si Hezekias. Si Hezekias ay naging modelo niya ang buhay ni David. Amen. Kasi yung ibang mga hari kasi hindi naging tapat sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sila nabigo, napahamak. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya na mabuting halimbawa ng nuno niyang si David. Ipinagiba niya yung mga dambana sa mga sagradong burol na ipinasara ang mga sambahang haligi. Pati ang ribulto ni Asira, pinagiba niya yun. Kasi utos kasi ng Panginoon, bahagi ng pagsunod. Wala pang hari na nakagawa nun. Wala pang presidente na nakagawa nun. Sa ating panahon ngayon. Na nagpagiba ng mga Diyos-Diyosan. Wala. May narinig ka ba na hari o presidente na nagpagiba ng mga Diyos-Diyosan? Wala. Pinagiba niya mga dambana sa mga sagradong borol at ipinasira ang mga sinasambang haligi. Kasi sinasamba nila yung haligi noong panahon na yun. Pati yung mga ribulto niya sila, pinagiba niya. Pati dinurog din niya yung mga tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay ni Hostan. Pagkat hanggang sa panahon ngayon ay pinagsusunugan nila ito ng insenso. Kasi napakasama talaga ng Israel. Di ba nagpagawa si Moises ng tansong ribulto? Para lahat na tumingin doon ay hindi mano pag tinuklaw ng ahas. Kung hindi sinabi na sambahin nila yon. Talagang sila talaga masyado napakarupok ng kanilang pananampalataya. Sinamba nila yon. Yung tansong ahas na ginawa ni Moises, ang sabi doon, lahat na tumingin doon sa tansong
hindi mamatay. Alam niyo ba kung si Moises ay ipinakita yung bangkay ni Moises? Sambahin nila yun, napakasama ng Israel. Kaya hindi pinakita ng Diyos yung bangkay ni Moises kasi sasambahin nila yun. Kaya si Lord na naglibing sa bangkay ni Moises, hindi nakita yung pinaglibingan noon. Pero doon sa Moab, doon nilibing yun. Pero hindi pinakita sa ng Diyos kasi sasambahin nila yun. Ganun kasama ang Israel. Ganun sila ka-idolism. Yung tanso na lang na pinagawa ni Moises, sinamba nila. Hinandugan nila ng insinso. Kaya, tingnan niyo yung kasamaan ng tao. Amen. Yung mga Diyos-Diyosan, sinasamba nila. Yung mga haligi, sinasamba nila. Gano'n sila kasama. Pero alam nila ang utos ng Diyos. Pero tumalikod pa rin sila sa Panginoon. Kaya nagalit sa kanila ang Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran yung nilikha. Tinalikuran nila yung lumikha. Ang Diyos. Nihustan ang tawag doon. Sapagkat hanggang sa panahon iyon, ipinagsusunugan nila ito ng incense. Sa verse 5, nagtiwala si Hezekiah kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Yung pagtitiwala kasi mahalaga yan. Yung pananampalataya, yung pagtitiwala ay mahalaga sa Panginoon. Si Hezekiah ay nagtiwala sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa naging hari na nauna o sumunod sa kanya. So, mas masarap pakinggan yung gano'n, di ba? Wala nang higit pa sa mga nauna sumunod sa kanya na naging hari na katulad niya. Na siya'y sumunod sa Panginoon ng buong puso rin. Ihambing mo sa mga nauna sa kanya, sumunod sa kanya. Walang katulad si Hezekiah. Kasi buong puso din siya sumunod sa Panginoon. Amen ba? Kung ikaw kaya sa panahon ngayon, o ikaw ay katulad ni Hezekiah. Sinabing buong puso, si Wilma Penelo sa sumunod sa Lord. Maging yung mga nauna sa kanyang manampalat, maging huli, walang maitutulad sa kanya. Amen? Napakaganda pakinggan na gano'n si Dinalan Bais, si Balsalan. Wala, kahit yung mga nauna sa ating mananampalataya, mga sumunod, walang katulad. Kasi buong puso ka sumunod sa Panginoon, natala ka sa Biblia, naging halimbawa ang pangalan mo sa Biblia. Amen po ba? Naikwento ang pangalan mo sa Biblia. Nasisikaya sa buong pusong sumunod sa Lord, buong katapatan sumunod sa Panginoon. Walang may tulad sa Kanya, maging nauna na huli sa Kanya. Amin ba? Natili siyang tapat kay Yahweh. Pag sabi natili, hindi po umalis. Natili. At naging masunurin. Nanatili at naging masunod sa kautusang ibigay sa Kanya ni Moises. Kasi ang kautusan binigay kay Moises ng Diyos, binigay din niya sa mga tao. Kaya maraming salin-salin po yun bago si Hezekiah maging hari. Amen. Yung mga nauna sa kanya, tumalikod sa Diyos. Mga nagtaksil sa Panginoon. Yung mga sumunod sa kanya, wala siyang katulad. Pakasarap maging halimbawa ang buhay natin. Amen. Pakasarap isipin na ang buhay natin ay halimbawa. Amen. Yung tibay ng loob, yung pananampalataya. Amen. Hindi ka matitinag sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Naging masunurin siya. Naging tapat sa Panginoon. Yung panatili na maging tapat sa Panginoon ay mahalaga yan. Hindi ka umalis sa Panginoon. At naging masunurin siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yung kautusan binigay sa kanya ni Moises, sinunod talaga ng buong puso at pinatubayan siya ng Panginoon. Amen. Masarap na siya sabi na ikaw ay pinapatnubayan ng Diyos. Amen. Na ikaw ay pinapatnubayan ng Panginoon sa iyong paglakad sa pananampalataya at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Kaya dahil sa pinapatnubayan siya ng Panginoon, nagtagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. Lahat ng kanyang ginawa ay nagtagumpay. Kapag ang Diyos ay pumapatnubay sa iyo, sinasamahan ka ng Lord, pinangunahan ka ng Lord, lahat ng ginagawa mo ay magtatagumpay. Amen ba? Hindi ka mabibigo. Magsiksiya sa hari ng Assyria. Tumangging magpasakop dito. Kasi dati nasasakop sila ng hari ng Assyria. Hindi siya nagpasakop. Tinalo niya ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza.
at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid ito, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Pinagtagumpay siya ng Panginoon. Amen ba? Amen. Bakit sila nasakop ng Assyria? Kasi ang mga nauna kasi sa kanya, tumalikod sa Panginoon. Kaya pag tumalikod sila sa Lord, nasasakop sila ng kanilang mga kaaway. Amen. Ganon lang ang buhay nila. Napakasama naman ng mga unang hari, napakasama naman ng mga unang mga tao, mga unang lahi nila. Talagang tumatalikod sa Diyos. Napakarupok ng kanilang pananampalataya. Napakahina ng kanilang pananampalataya. Hindi katulad ng pananampalataya matibay. Amen po ba? Natili tayo sa Panginoon, patuloy tayo sumusunod sa Panginoon. Amen po ba? Kahit pagod, kahit nahirapan, patuloy pa rin tayo sumusunod sa Panginoon. Patuloy pa rin tayo nakipaglaban sa ating pananampalataya. Kasi alam natin na bandang dulo ng buhay ay magtatagumpay tayo. Amen. Hindi tayo magbigo. At may mga gantimpala sa ating paglingkod sa Panginoon. Ang paghahari din ni Osias. Si Osias, very good din sa Lord. Sumunod din siya sa mga utos ng Panginoon. Pangalawang hari, chapter 23, verse 24-25. Pinalis ni Osias yung mga sumasangguni sa mga espiritu ng mga namatay. Kasi kasalanan yung magsangguni ka sa mga espiritu ng namatay. Amen? Mayroong mga ganun. Yung mga manghuhula, yung mga espiritista, sumasangguni sa espiritu ng mga namatay. Amen po ba? Sa mga manghuhula, sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga mangkukulam, mga bagay na sa buong Huda na Jerusalem na bilang pagtupad sa kautusan ng nasa aklat ng natagpuan ni Hilkias na sa templo. Kasi ang templo natin napabayaan, ay ang mga kautusan ay naitago. Muling natuklasan. Kasi nalob na makita ito para ma-revive sila. Amen po ba? Kasi minsan yung mga hari, kapag tumatalikod sa Lord, yung kautusan ng Panginoon ay pinababayaan. Baga, yung ibang mga bagay na lang ang sinusunod nila. Yung mga aral sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun yung kanilang sinusunod. Kaya, natatago yung kautusan. Kaya, nagkaroon ng revival. Nabuklat uli nila yung kautusan at sinunod po ni Hosias siya. Amen. Haring Hosias. Yung mga sumasangguni sa espiritu ng mga namatay, pinalayas niya yung mga manghuhula, mga Diyos-Diyosan, lahat ng makukulam, mga bagay sa buong Huda at sa Jerusalem bilang pagtupad sa kautusan na sa aklat ng natagpuan ni Hilkias. Kasi yung kautusan na yun, parang nakalimutan na yun mahabang panahon. Tumalikod sila sa Panginoon. Kaya ang kautusan ng Diyos, nakalimutan na nila. Hindi na nila sinunod. Amen ba? Kaya nagkaroon ng na-review, natagpuan. Ipinasumpong muli ng Panginoon para ang kanyang bayan ay magsisi upang talikuran ang kasalanan at sumunod muli sa Panginoon. Amen ba? Kaya yung ginagawa natin ngayon, tayong mga nakatuklas ng kautusan ng Panginoon, i-review natin sa mga tao. Amen. Kasi maraming mga taong walang alam sa utos sa Diyos. Aniwala lang sa Diyos, hindi naman sumusunod. Ay kasalanan yung hindi sumunod. Amen ba? Amen. Kaya tayo, ginagawa natin, inaaral natin muli ang salita para ang mga tao magkaroon ng revival sa puso nila. Muli nilang maunawaan, muli nilang makilala ang Panginoon sa kanilang mga puso. Amen ba? Ay mapalad tayo kasi tayo nasumpungan natin ang kautusan ng Panginoon. Mapalad tayo kasi nasumpungan natin ang salita ng Diyos. Kaya tayo yung mga tao may pag-asa sa kaligtasan, sa buhay na wala hanggan, sa mga pangako ng Diyos. Amen ba? Yan yung sinisikap natin na maabot natin. Kaya nasa atin na po yan. Tulad ng mga unang aral ko, nasa atin na po yan. Alam mo na yung kalooban Diyos, hindi mo para sundin. Kaya binigay ang kautusan para sundin, hindi para suwayin. Amin po ba? Hindi para suwayin, kundi para sundin. Kaya ibinigay yan ng ating Panginoon. Amen. At lahat ng sumusunod yan ay nagtatagumpay. Lahat ng sumusunod yan ay pinagpapala ng Panginoon. Amen. Kung buong puso mo susundin ang Panginoon, didisiplinahin mo ang sarili mo, huwag kang gumawa ng kasalanan. Talagang magtatagumpay ka. Kaya ang mga Kristiyano ngayon, parang hati. Yung isa sumusunod, yung kalahati sumusuway.
hindi kumpleto yung pagpapala, hindi kumpleto yung tagumpay. Kasi nga, halos kalahati, sumusunod, kalahati, sumusuway. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Dapat buong puso tayong sumunod sa Panginoon. Buong katapatan tayo sumunod sa Panginoon. Sundin natin yung kanyang mga salita. Amen. Amen. Sa 25, sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod sa kanya ay walang may tulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. So, maliban kay Ezekias, ito si Haring Osias, magaling din na lingkod ng Diyos. Mga haring nauna at sumunod sa kanya ay walang naging katulad sa kanyang pagsunod sa Panginoon, sa kanyang katapatan sa Panginoon. Amen. Mas maganda na mapakinggan na yung pangalan mo ay nabantog dahil sa katapatan mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Mas maganda yung nakasulat yung pangalan mo sa Biblia, sa aklat ng buhay na ikaw ay naging tapat sa Diyos. Pag ako namatay, ilagay nyo ang katapatan sa Panginoon. Naging tapat sa Diyos. Totoo naman po talaga na nandun din yung pagsisikap po. Totoo hindi ko mapiperfect ang buhay, pero nag-repent ako. Makikita mo yung kasalanan mo pag ikaw sumusunod sa Lord. Amen mo ba? Makikita mo yung pagkukulang mo pag ikaw sumusunod sa Panginoon. Hindi mo makita yun. Kasi sumusunod ka sa katotohanan. Pag sumusunod ka sa katotohanan, makikita mo, kunting pagkakamali mo lang, kita mo yun. Nandun lagi ang conviction ng Holy Spirit. Amen. Yun ang pumipigil sa atin para wag gawin ang kasalanan. Kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kunting pagkakamali mo lang, kita mo. Huwag ka lang magtigas-tigasan talaga. Huwag mo patigasin ang iyong isip. Huwag mo patigasin ang iyong puso. Amen. Huwag kang magbaliwala. Kapag nagawa ka ng kasalanan, mag-repent ka agad. Kasi kitang-kita mo yun. Maliwanag yun. Kapag sumusunod ka sa Panginoon, kitang-kita mo yun kapag nagkamali ka. May conviction yun eh. Na minsan, ang conviction binabaliwala natin. Amen. Kaya maging sensitibo kayo. Kasi sa bawat pagkakamali natin, bawat pagkasalanan natin, mayroon talagang conviction niya. Minsan, ang naging problema sa atin, hindi natin binubulay kaagad. Ba't ako may conviction? Kaya minsan, tumitigas ang puso natin kasi nababaliwala natin yung kasalanan na maliit na bagay na kasalanan ginagawa natin hanggang sa dumami na dumami ang kasalanan. Amen po ba? Natitipon ang kasalanan. Kaya, unti-unti naging maitim ang ating puso kasi nga, yung mga kasalanan maliit, laging dumami sa puso natin. Amen. Yung kumuha ka lang ng hindi sa'yo, may conviction yun. Amen. Kaya lang depende pa sa'yo kung maging matigas ka o baliwalain mo yung mga bagay na kasalanan. Amen. Amen. Mayroon talagang conviction yan. Mayroon talagang pitik sa puso yan. Pitik sa isip. Magsasalita talaga si Holy Spirit. Kasalanan yan. Kailang pag sanay ka na sa ginagawa mo, baliwala na yun. Amen. Pag nakasanayan mo na yung kasalanan, babaliwala mo na si Lord. Babaliwala mo na ang kanyang mga salita. Amen. Sa mga haring nauna sa kanya ay maging sa mga sumunod ay walang may tulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Amen. Doon sa mga una, sumunod, walang may tulad sa kanyang katapatan sa Panginoon. Pinaglingkuran niya si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, sumunod ng buong katapatan sa kautusan ni Moises. Tingnan niyo yan. Amen. Sa pagsunod natin sa Panginoon, may mga sagabal, may mga hadlang. Amen. Minsan, Satanas gumagawa ng distraction. Minsan, Satanas ay gumagawa ng kasalanan para magkasala tayo. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon ng buong puso, buong kalwa, buong lakas, buong pagsunod natin sa kautusan na yan, sa mga salita niya, gumagawa talaga ng mga distraction yan para magkasala tayo. Kahit maliit na kasalanan lang, talagang gumagawa talaga ng distraction si Lucifer, si Satanas, para magkasala sa sama. Para hindi natin masunod ng buong puso si Lord. Amen. Para hindi natin masunod si Lord ng buong katapatan. Gumagawa silang magkasala tayo para
mapakita na lumalaban tayo sa ating Panginoon. Kaya sa mga bata, huwag kayong magsinungaling, magsasabi kayo ng totoo. Kasi minsan, pag nagsinungaling ka, para madaling mailusot. Naka-absuelto ka, nakalusot ka, kasi nagsinungaling ka, pero sa totoo lang, kasalanan pa rin yun. Kaya maraming napaposis. Kasi gawa ng kasalanan, ang mananampalataya, kasi pag nagkasalayan, pwede ka maposis agad eh. Kasi demons po yan, yung pagkaposis eh. Mapuposis ka ng yung mga pagsinungaling, yung sama na loob, yung tampo, yung hinanakit, yung galit. Amen? Kaya dapat inalis po natin yan. Simple lang pag dumali ang demonyo. Hindi mahalata. Kapag ikaw sumusunod sa Panginoon, madali mong maditig, madali mong malaman, madali mong makilala sa iyong puso. Amen. Kaya yung susi po talaga para makapta natin yung mga pangako ng Lord. Kasi sa Lord, tapat naman sa kanyang mga pangako. Tutuparin niya talaga yun. Yung buong puso, katapatang maglingkod sa Panginoon. Yan po pinakasusi. Yung sundin natin yung mga utos ng Panginoon. Sabi na iba, wala na daw yung utos. Eh sana punta yung utos. Di ba ang utos binigay para sundin? Hindi po totoo na wala ang utos. Nandiyan pa rin yung mga kautosan ng Panginoon. Kasi wala naman na bago doon. Eh. Kaya binigay ang utos para sundin, hindi para suwayin. Amen. Kaya yung pinakasusi para ma-overcome natin yung demonyo. Para ma-overcome natin yung demonyo, kailangan buong katapatan tayo sumunod sa Lord. Buong puso tayo sumunod sa Panginoon. Sa kanya mo. Pag sinabing buong puso, lahat ng utos ng Panginoon dapat natin sundin. Huwag natin baliwalain. Maraming utos si Lord. Papatunayan na sinusunod natin ang utos ng Lord. Nakikita din yan simple sa ating mga buhay. Makikita din yan sa ating mga buhay. Dito sa 1 Korinto. 1 Korinto yata ito. 15:58. Dito tayo magtatapos. 1 Korinto. Kaya 1 Korinto ito. 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ito yung panawagan ni Pablo na apostol ng Panginoon. Magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayong palagi sa paglingkod sa Panginoon dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong mga pagpapagal para sa Kanya. May nasasayang ba sa pagpapagal sa Panginoon? Sa paglingkod sa Panginoon? Walang nasasayang. Noong panahon ni Caleb, panahon ni Sikayas, panahon ni Josias, wala naman nasayang sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sa kanilang katapatan sa Diyos, walang nasayang. Amen. Sa kanilang buong pusong pagsunod sa utos ng Panginoon, wala naman nasayang eh. Amen po ba? Sabi diyan, kaya nga mga minamahal, mga kapatid, mga mahal daw na kapatid, tayo mga mahal na kapatid, magpakatatag na po kayo. At huwag matitinag, huwag mauuga ang iyong pananampalataya. Maging masipag kayo, maging masipag kayo sa palagi sa paglingkod sa Panginoon. Dahil alam niyo hindi masayang ang inyong mga papagal para sa akin. Yung ating mga pagpapagal sa Panginoon, hindi po nasasayang yun. Wala po nasasayang doon. Kapag totoo kang naglilingkod sa Diyos, wala po nasasayang doon. Kaya yung paglilingkod, pinapractice din po yan. Amen. Kaya yung pagbibigay, pinapractice din po yan. Yung paging tapat, pinapractice din po yan. Lahat po ng bagay, pinapractice. Amen po ba? Dapat nag-i-improve tayo. Huwag tayong manatili doon sa maliit na paglilingkod, sa maliit na bagay, sa maliit na pinansa. Dapat nag-i-improve tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen. Amen po ba? Dapat nag-i-improve tayo. Nasa atin na po yan. Kung kontento ka lang doon sa bagay na ngayon, na ginagawa mo, dapat na-upgrade ka rin. Dapat umi-improve ka. Dapat nagkaroon ka ng naging quality ka. Dapat nagkaroon ka ng kalidad. Amen po ba? Dapat may pag-i-improve talaga. Sinayos naman ang Lord na ma-improve tayo lahat. Amen. Amen po ba? Mag-improve tayo sa ating pananampalataya. Mag-improve yung ating financial. Amen po ba? Nais na Diyos yan. Sabi ng Diyos, magawa akong pasaganain kayo sa lahat ng bagay para may magamit kayo sa pagkawang gawa. Dapat yung ating believe sa 100%. Wala dapat alinlangan.
Kasi pag may pag-alinlangan ka, hindi pa rin nalulugod si Diyos si Lord sa pag-alinlangan. Kasi nababasa naman ni Lord yung ating mga puso eh. Amin po ba? Nasa iyo yan. Kung gusto mo natin doon sa kalagayan mo ngayon, nasa iyo rin. Kung gusto mong ma-improve ka, nasa iyo pa rin. Amen. Kasi pag tumingin ka talaga sa palibot mo, sa pangailangan mo, hindi ka talaga improve. Amen. Hindi ka improve. Hindi ka maging quality. Hindi ka maging kwalidad. Amen po ba? Pag tumingin ka lang sa kalagayan mo, hindi ka mag-improve. Amen. Hindi ka lalago. Tingnan mo pag sumusunod ka kay Lord, lahat ng bagay ay napagtatagumpayan. Nagiging malakas ka. Nagiging matibay ka. Pinapraktis ang pagsunod, pinapraktis ang paglilingkod. Lahat ng bagay na pinagawa sa atin, dapat pinapraktis natin. Ipapraktis natin. Amen. Lahat na nababasa sa Bible na nagpapalakas sa atin, pinapraktis natin. Ini-exercise natin yung ating faith, ini-exercise natin yung ating pananampalataya, ini-exercise natin yung ating paglilingkod. Maging sa pagbibigay natin, ini-exercise natin. Lahat ng bagay na magpapalakas sa atin, i-exercise natin, o di, ipapractice natin. Amen ba? Amen. Sino bang gusto na manatili lang sa ganun, sa maliit na panampalataya? Wala. Nais natin na lumaki ang ating panampalataya. Sino bang gusto na sa maliit lang tayo lagi? Walang may gusto doon. Ang gusto natin lumaki, yung lahat ng bagay na mayroon tayo. Amen po ba? Kaya nasa atin na po yan kung paano ipapractice yan. Alam mo na lahat ng bagay pinapractice. Kaya yung paglilingkod sa Lord ay pinapractice din yan. Pinapatatag ang ating pananampalataya. Kasi hindi naman, walang nasasayang sa paglilingkod sa Lord. Yung pagpapagalat sa Panginoon, walang nasasayang. Pagdating ng takdang panahon, tayo rin naman magbenepisyo. Minsan nga nadadamay ng ating pamilya doon. Gaano man sila tagal maligtas, naliligtas pa rin. Dahil sa tibay natin sa ating pananampalataya. Amen ba? Amen. Kasi tinitingnan din nila tayo. Kung gaano tayo katatag, gaano tayo katibay. Amen ba? Yung ating prayer, yung ating pananampalataya, mahalaga yan. Puhunan natin yan. Yan ay binigay natin sa puso natin para ipapractice natin. Amen. Lahat ng bagay sinasanay. Kailangan ma-improve. Amen. Umalis tayo sa ganung level. Dapat ma-up yung level natin. Amen. Dapat tumaas tayo. Baga, maabot natin yung standard ng panampalataya ng Panginoon. Maabot natin yung standard ng pagsunod ng Panginoon. Kasi si Kristo na pa rito, naging halimbawa ang buhay niya. Amen. Amen po ba? Yung problema talaga naka-apekto. So, dapat kahit anong laki ng problema, sikapin natin mapuno ang ating isip at puso ng salita ng Diyos. Yung mga pangako na dapat mapuno yung ating isip at puso. Maging matatag tayo. Amen. Tibayan natin ang ating mga kalooban. Amen. Saan man tayo magpunta, may pagsubok. May battle, may labanan. Amen. Kaya siguro, disenyo na talaga ng buhay natin yun. Gusto na Lord kasi magtagumpay tayo. Kaya may labanan lagi. Kasi pag walang labanan, hindi mo makikita yung tibay mo at tatag mo. Amen po ba? Hindi mo makikita na matatag ka, hindi mo makikita na matibay ka pag walang labanan. Amen. So, kaya pinapahintulot ng Diyos yung ano, para tingnan yung ating tibay at katatagan, ang ating panampalataya, yung ating katapatan sa Kanya. Kaya ganun lagi. May mga pagsubok na saan man tayo mapunta, may mga pagsubok na kinaharap tayo. Huwag tayong susuko. Amen. Basta't lahat tayo, gampanan natin yung ating mga bahagi na may katapatan.
Tulad ng sinabi ko sa inyo, tingnan natin, isarbi natin, ipag-pray natin. Kasi wala naman talagang bagay na mahirap sa Diyos eh. Pwedeng baguhin na pa lahat ng bagay. Pag tayo may panampalataya, pag tayo buong puso na sumusunod sa Kanya, sila nga, mga hadlang sa Kanya, inalis ng Lord. Sino bang hari, sino bang presidente na nakapagpagawa ng pinalis nila yung mga Diyos-Diyosan? Wala. Sila lang. Amin po ba? Kaya sila kinalugdan ng Panginoon kasi ayaw ng Diyos may kaagaw sa Kanyang pagmamahal. Ayaw ng Diyos may kaagaw sa Kanyang paniniwala. Ayaw ng Diyos may kaagaw sa Kanyang pananampalataya. Amen. Ayaw mga Diyos-Diyosan niya, kaagaw ng Panginoon yan. Kalaban ng Lord yan eh. Umagaw yan sa isip at puso ng tao. Imbis na sa Diyos ka magtiwala, sa Diyos ka manampalataya, nalilipat doon sa mga idolo. Amen ba? Kaya nagagalit si Lord sa ganoon. Ang gusto niya, siya lang mahalin natin. Siya lang ibigin natin. Siya lang paglingkuran natin. Siya lang ang sambahin natin. Amen po ba? Amen. Kaya si Lord ay nagagalit sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Kung doon sa mga taong buong puso, buong katapatan sumunod sa Lord, ay nalugod siya at ito'y Kanyang pinagtagumpay. At doon, nakamit ang pangako ng Panginoon. Yung pangako ng Diyos, nandyan lang. Kailangan lang talaga mayroong makakuha nito. Yung mga tapat, sumusunod, naglilingkod ng buong katapatan sa Lord. Yan ang makakuha ng mga pangako ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Nais ng Lord na palakasin tayo. Yung ating pananampalataya, yung ating pagtiwala, palakasin ng Panginoon sa ating mga puso. Kaya, iulit ko, gaano makadami mga problema natin. Huwag natin, puro problema na ang laman ng isip at puso. Punuin pa rin ng inyong isip at puso ng salita ng Diyos. Yung mga pangako nun, lagi kayo nag-intercede, lagi kayo nagpipina. Yung mga pangako nun, yung pa rin ang nangingibabaw sa ating isip at puso. Kahit marami tayong ginagawa, yun pa rin ang isipin mo yung mga pangako ng Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Bagamat may pagsubok tayong kinaharap, o siya hindi pa rin nagpabaya. Pinahintulad ito minsan para, subukin pa rin tayo, walang katapusang pagsubok. Amen. Kami nga, hindi tinitigilan ng pagsubok. O tingnan nyo, parang si pastor okay lang, pero marami ding dinadala sa puso. Kaya lang, patuloy ako nagpipray sa Lord na palakasin ang kalooban namin. Kasi pag nakapokus ka talaga sa iyong mga ginagawa, mapapagod ka lang. Amen. Mapapagod ka lang. Kung nakapokus ka sa Panginoon, napupuno lagi ng salita ng Diyos, ang iyong isip at puso, maibsan yan. Amen. Yung inspirasyon natin yung salita ng Diyos. Inspirasyon natin yung mga pangako ng Panginoon. Amen. Kaya yan ang technique na itinuturo ko sa inyo. Na kung bakit nakita niyo parang malakas pa rin si pastor. Amen. Kaya yung tagumpay natin na doon sa katapatan, buong pusong pagsunod sa Panginoon, sa kanyang mga utos. Nandun yung tagumpay natin. Yun yung pinakasusi para tayo makamit natin ang mga tagumpay natin. Huwag natin gayahin yung mga tumalikod sa Panginoon. Huwag natin silang gayahin. Ano mga pinagdaanan natin o kinaharap natin ng mga pagsubok, harapin natin ng may pananampalataya. Harapin natin na may katapatan. Harapin natin ng may pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? At tingnan mo yung mga minsan-minsan lang dumadalo sa simbahan. Paglinggo lang, kulang yun. Kulang yun, paglinggo lang, isang araw lang. Sa dami ng kinaharap natin, madali mo makalimutan yun. Kayo, Sunday, morning, afternoon, mentoring, prayer and fasting, dapat nandito kayo para lalakas kayo lagi. Lagi kayo nakapakinig ng salita ng Diyos. Laging napupuno ang iyong isip at puso ng salita ng Diyos. Lalakas ka. Dapat dagdagan pa, magbasa ka ng Bible, lagi ka mag-pray, lalakas ka. Hindi mo makakalimutan ang mga pangako ng Lord. Hindi mo makakalimutan ang mga salita ng Diyos. Amen.
Kasi yun ang tagumpay natin. Bakit akala natin tayo lang may problema? Sila, ang dami-dami din nilang problema. Bakit sila nagtagumpay? Sa panahon ni Caleb, ang daming mga pagsubok, ang daming mga problema kinaharap. Sa panahon ni Sikayas, maraming mga pagsubok at kinaharap na pagsubok silang pinagdadaanan. May mga kalaban din sila sa palibot nila. Si Haring Usiyas, marami din sila mga kalaban sa palibot nila. Hindi lahat mananampalataya, maraming mga kaaway ang Diyos sa palibot nila na nagtatangka ng kanilang mga buhay. Amen ba? At ang kinaharap nila, sila mga hari, marami silang responsibilidad. Buong bayan, buong bansa, ang responsibilidad nila. Yung mga pangailangan ng mga tao, responsibilidad nila. Amen. Maliban sa kanilang pamilya. Kaya kung pagsubok, hindi lang tayo. Pero bakit sila nakapanagumpay? Yung iba hindi nakapanagumpay. Huwag natin gayahin yung hindi nagtagumpay. Gayahin natin yung mga nagtagumpay. Kasi pinakita naman talaga yung pangunguna ng Diyos sa kanila. Ipinakita naman talaga yung kalakasan ng Lord na bigay sa kanila. Ipinakita ng yung lahat ng pangako na nakamit nila. Hindi man agad-agad yun. Hindi man mabilis na nakuha nila yung pangako ng Diyos. Kaya kailangan duman pa sila sa proseso ng pagsubok bago makuha yung mga pangako ng Diyos. Si Caleb, 25 years. 25 years. Si Abraham, 25 years. Sila halos matagal. Bakit gano'n? Kasi nasa proseso sila ng pagsubok. Tinisting din yung kanilang faith, tinisting din yung kanilang pananampalataya. Amen ba ba? May tistingan dito. Amen. Kaya sa umpisa pa lang dapat buong puso na tayo sumunod sa Lord. Huwag magpawindang-windang yung ating pananampalataya. Huwag magpawindang-windang yung ating pagsunod sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya, yun ang hinahanap ng Diyos sa mga tunay niyang anak, sa mga tunay na mananampalataya. Yung umpisa pa lang ng pananampalataya, tuloy-tuloy na. Umpisa pa lang ng pagsunod, tuloy-tuloy na. Yung panatili na sa Lord, tuloy-tuloy. Hindi humihiwalay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun ang hinahanap ng Panginoon sa mga tunay na mananampalataya. Yun ang hinahanap natin sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Amen. Kaya tayo mag-pray. Amang Diyos sa langit, Ikaw po ang Diyos sa dakila, Diyos na banal. Pagpalain mo po yung mga salita na aming napakinggan ngayong gabi. Magdala ito ng kalakasan sa aming isip, sa aming puso. Matanim sa aming isip, sa aming puso. Ang salita mo, Panginoon, tulad ni Caleb na pinagtagumpay mo. Binigyan mo ng mahabang buhay, binigyan mo ng kalakasan. At natupad sa kanya yung mga pangako mo, Panginoon, nalupain, na kanyang natapakan at ng kanyang pamilya, Panginoon. Tulad ni Ezekias, na buong puso sumunod sa iyo, walang katulad sa mga nauna na huli sa kanya, sa buong katapatang sumunod sa iyo, Lord. Hindi man kami hari, Panginoon, tulad ni Isias. Ngunit kami din ay mga anak mo, kami din ay mananampalataya. Pagtibay mo rin yung aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Palakasin mo kami, Panginoon. Lobby mo na, ma-overcome namin lahat ng mga trials namin pinagdaanan. Ma-overcome namin lahat ng mga pagsubok namin kinakaharap, Panginoon, sa buhay nito. At lobby mo na, umimprove yung aming paglilingkod sa iyo. Umimprove yung aming pananampalataya. Umimprove yung aming financial, Panginoon. Sa ngalan po ni Jesus. Nagtitiwala kami sa iyo, Lord. Para nas mo sa amin yung kasaganaan, yung masaganang buhay, matagumpay ng buhay. At buksan mo rin yung aming mga mata, buksan mo yung aming mga isip, Lord, sa mga responsibilidad sa bahay panambahan mo. Sa mga pananagutan pa, gawin mo kaming isa, Lord, magkaisa, magkasama, magkatuwang, Panginoon, sa mga responsibilidad dito. Salamat po sa gabi ito. Ang kalakasan ay pagkaloob mo sa aming isip, sa pagkaloob mo sa aming mga puso. Salamat. Pagpalain mo rin yung mga tagapanood, tagapakinig natin sa gabi ito. Hinay ko ang karunungan mo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo yung himpapawid, ang YouTube, ang Facebook. I-bless mo. Lahat ay lumawak ang salita mo. Maabot natin sa ngalan po, Jesus. Iligtas mo yung mga tao, Panginoon. Pagalingin mo yung mga masakit. Patuloy kang maghimala. Patuloy kang magpalaya. Patuloy kang kumilos, Lord, sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo yung mga salita namin, pinapangaral na magdala ito ng
pag-improve sa aming pananampalataya. Salamat, salamat po. I-bless mo yung gabi ito. Pagpalain mo ang gabi ito sa ngalan po ni Jesus. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin si Lord. In Jesus' name. Amen. Amen.